Alam mo ba, hindi lang usok ng yosi ang pumapatay sa baga mo. Minsan, galing mismo yan sa bahay mo. Kahit minsan nga sa kama mo, nilalason ka na. Una-una, yung mga air fresheners at yung mga scented candles. Akala mo aesthetic. Pero alam mo yung mga synthetic fragrance oils, para yung microdose ng lung poison araw-araw. Kaya ang biohack tip ko para sa'yo, mag-switch ka to essential oil diffusers at gumamit ka ng mga natural essential oils. And make sure to open your windows para lagi pumapasok ang fresh air. At pangalawang silent killer, mga cleaning product, bleach, plus ammonia, instant chemical warfare. Lalo na pag enclose ang space. Kaya bioactive ko para sa'yo, gumamit ka ng baking soda, suka, at lemon combo. Old school na panglinis itong mga to, pero safe sa lungs mo. At ang pangatlong silent killer, yung mga mold sa aircons at sa mga humidifier. Kahit gaano ka pa ka-OC sa paglilinis o mga filter mo ay laging barado, you're basically inhaling mold spores. Kaya biohack tip ko para sa'yo, clean your easy filters every 2 weeks at gumamit ng HEPA filter para sa kwarto mo. Pang-apat na silent killer, ang old na carpets at mga curtains. Alam niyo ba, yung mga dust mite ay equal to microscopic baga destroyers. Biohack tip ko para sa'yo, mag-steam clean ka quarterly or kung minimalist. Less fabric at less lung stress. At ang huling silent killer ay ang mga cooking fumes. Lalo na pag nagpiprito ka sa mantika with high heat, naglalabas yan ng mga ultra-fine particles at dumidiretso sa lungs mo. Ang biohack tip ko para sa'yo dyan, gumamit ka ng exhaust fan or magprito ka nang nakabukas sa mga bintana. Hindi mo kailangan mag-vape para masira ang baga mo. Minsan, mismong bahay mo ang pumapatay pala sa'yo. Tahimik, alamin, ayusin, at huminga ulit ng malinis. This is John Kalup. Always say yes to success. Follow for more biohacking tips to keep you and your family safe.